bilang parte ng aking proyekto sa Filipino sa iba't ibang disiplina, nais ko pong magkaroon ng panayam tungkol sa wikang Filipino sa larangan ng edukasyon. So narito po si Ma'am Celeste Ontalana, isang guro sa paaralan ng elementarya ng Dumantay, bilang siya po ay isang guro ng unang baitang. So, magandang araw po, Ma'am Celeste. Magandang araw. May nahanda po akong ilang katanungan tungkol po ito sa wikang Filipino, sa paggamit ninyo ng wikang Filipino sa pang-araw-araw niyong pagtuturo sa paaralan. So, unang tanong. Gaano kadalas ninyo ginagamit ang Filipino sa inyong trabaho o disiplina? Madalas namin itong ginagamit, ang wikang Pilipino, lalo na sa pang-araw-araw naming pagtuturo, sa pakikipag-usap namin sa mga magulang at lalo na sa mga bata, para sa ganon ay maunawaan nila at mas malinaw ang magiging komunikasyon namin. Anong mga sitwasyon o gawain ang mas ginagamit ang Filipino? Ginagamit namin ang wikang Pilipino sa mga talakayan, sa pagtuturo at pagbibigay ng mga paliwanag sa mga bata para mas lalong maging komportable ang pakikipag-usap namin sa salitang o sa wikang ito. Ano ang kahalagahan ng paggamit ng Filipino sa inyong disiplina? Mahalaga ang wikang Filipino dahil napapadali nito ang pag-unawa ng mga tao. Kumpara sa English na merong ibang mga tao na hindi nakakaunawa ng salitang Ingles. At mas nagiging epektibo ang komunikasyon at naipapahayag ng maayos ang mga idea. Ano ang mga hamon sa paggamit ng Filipino sa trabaho o akademya? Isa sa mga hamon ay ang kakulangan ng mga technical na termino ng Filipino, lalo na kapag malalalim na yung mga salita. Merong mga bata ngayon na hindi alam yung mga malalalim na salitang Filipino. Itatanong niya na, "Teacher, ano po yun? Teacher, ano pong ibig sabihin nun?" Kaya minsan ay napapanatiling gumagamit ng Ingles kasi most of the time or kalimitan ngayon, mas nakakaunawa ang mga bata ng Ingles dahil sa mga napapanood nila. Pero, mas para sa akin, dapat tinuturuan ng mga magulang ang kanilang mga anak ng malalalim na salitang Pilipino. Mayroon bang mga terminolohiyang Filipino na ginagamit ninyo sa araw-araw? Oo, gumagamit kami ng mga salitang Filipino tulad ng pag-aaral, pagsusuri at pag-unlad sa mga pang-araw-araw na gawain. Paano nakakatulong ang paggamit ng Filipino sa pakikipag-ugnayan sa mga kasamahan o kliyente? Nakakatulong ang wikang Pilipino upang mas maging komportable at bukas ang komunikasyon at mas madaling maintindihan kapag iisang wika ang ating ginamit. Sa inyong opinyon, dapat bang mas palawigin ang paggamit ng Filipino sa inyong disiplina? Bakit? Oo, dahil ito ang ating pambansang wika at mahalagang mapanatili natin at mapalaganap ito sa iba't ibang larangan. Ano ang mga paraan upang mas mapadali o mapabuti ang paggamit ng Filipino sa inyong larangan? Maaaring magbigay ng pagsasanay, paggawa ng mga diksyonaryo, ng mga technical na termino, at paggamit ng Pilipino sa mga dokumento at talakayan. Nakakaranas ba kayo ng kalituhan o hindi pagkakaintindihan kapag gumagamit ng Filipino sa technical o akademikong konteksto? Paano ninyo ito hinaharap? Oo, minsan. Hinaharap namin ito sa pamamagitan ng pag-aaral ng tamang termino at pagsasali ng mga salitang mahirap intindihin. Kumbaga parang, halimbawa, mahirap intindihin yung salitang yon, magbibigay ka ng example sa bata, magbibigay ka ng mas madaling salitang mauunawaan ng bata. Maaari bang ibahagi ang isang halimbawa kung saan ang paggamit ng Filipino ay nakatutulong sa pag-unawa o paglutas ng isang problema sa inyong disiplina? Mayroong mga pagkakataon na nahihirapan or
nahihirapan ng isang mag-aaral sa isang paksa or isang aralin. Ngunit nang ipinaliwanag ito sa salitang Filipino, mas naunawaan niya agad ang konsepto at nalutas kung ano yung problema at suliranin na yun. So, yun lamang po ang aming inihandang katanungan. Sa aking pananaw, talagang napaka importante na gamitin natin yung wikang Filipino, lalong-lalo na dahil ito ang pambansang wika ng ating Pilipinas. At batay sa aking napakinggan, kailangan nating ituro sa ating mga anak yung salitang Filipino para hindi sila mahirapan dahil ngayon nga merong mga bata na kumbaga ay mas naaangkop nila o mas madali nilang lalaman yung mga English na salita dahil sa kanilang mga napapanood. So, ang tendency noon ay mahirapan yung bata na mag-aral ng Filipino dahil nga nasanay siya sa salitang English. So, dapat ating sanayin ang anak natin sa wikang Filipino. Magbigay ng kapag mag-uusap sa bahay, So, at sa maaaring Tagalog or Filipino ang gamitin. At sa pakikipag-usap mula sa loob ng ating tahanan, kailangan gamitin natin ang wikang Tagalog. At saka yung malalalim na salita ay ipaalam sa bata kung ano ang ibig sabihin noon. Dahil karamihan sa mga bata ngayon ay hindi na alam ang malalalim na salitang Filipino. So, maraming salamat po, Ma'am Celeste Antalan, sa pagpapaunlak sa aking panayam. At yun lamang po, at maraming salamat. Bye! Bye!